Magkakapareho sa mga alagad. Hindi maintindihan ni Dai Homin kung bakit sumang-ayon ang pinuno sa bagay na ito dahil kamakailan lamang ay patuloy niyang isinusulong ang pagsupil sa 6 na dakilang sekta. Talagang mahirap hulaan kung ano ang nasa isip ng pinuno. Tahimik pa rin si Yi at walang ibinigay na opinyon. Ipinagpatuloy niya ang pagbibigay ng isa pang sulat. Kalmado ring binuksan ng pinuno ang sulat para tingnan kung ano ang nasa loob. Hindi malinaw kung ano ang nakasulat, pero nagiging kinakabahan tense ang kanyang ekspresyon. Nagkaroon ng napakaraming panloob na lakas ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, sinunog na niya agad nang hindi nag-iiwan ng bakas. Ni Dahomin ay nakahandang sumunod. Nahulaan ko na. Tiyak na may ginagawang masamang plano ang 6 na dakilang sekta sa likod ng bagay na ito. Pero anuman ang kanilang gawin, binibigyan lang nila ang kanilang sarili ng mas maraming problema. Sa labas, nagtipon na ang mga alagad. Ang mga pinuno ng grupo sa ilalim ng pamamahala ni Thin Yi ay nagtitiwala sa kanilang sarili. Natutuwa si Thin Yi dahil hindi na sayang ang kanyang pagsisikap. Pero bakit kakaiba ngayon? 15 minuto na ang nakalipas, pero hindi pa rin lumalabas ang pinuno at ang pangkalahatang tagapamahala. Habang iniisip ito, binibigyang pansin din niya na maraming tagapamahala ang nagpapahirap sa mga kriminal sa labas. Sa unang tingin, malalaman mo na nakagawa ng mabigat na krimen ang mga taong iyon. Nagwika si Gahomin upang batiin. Pagkatapos ng 3 araw, nagkita na naman tayo. Una sa lahat, kailangan kong ipaalam na may pagbabago kapag nagsimula ang pagsusulit. Nagsimulang magbulungan ang mga alagad at nakaramdam ng hindi seguridad. Kinuha rin ng 2 tagapamahala ang mga totoong sandata para maghanda. Totoong espada? Hindi ba sinabi na gagamit tayo ng kahoy na espada sa pagsusulit na ito? Para makapasa sa pagsusulit na ito, kinailangan lang nilang bumuo ng Kimmatim Tire, Sword Demon Needle Array, at talunin ang mga tagapamahala. Ngayon, may pagbabago sa paraan na gagamitin pa rin nila ang Kimmatim Tires para talunin ang kalaban. Sila ang mga bihag na nanggaling sa Wulin, Righteous Sect and Coalition at ang Leftist Sect. Ang pamantayan para makapasa sa ikatlong pagsusulit ay dapat gamitin ang Kimmatim Tires para supilin sila. Kung pwede, patayin na rin sila. Gaya ng sinabi niya, ito ay maaaring ituring na unang tunay na labanan ng lahat. Ang isang espesyal na bagay ay ang mga bihag na iyon ay mapapalaya kapag nagwagi sila. At ngayon, ang mga pagkakamali ay babayaran ng kanilang buhay. Naiintindihan ni Thin Yi. Hindi na ito isang ordinaryong pagsusulit. Kapag nag-alinlangan ka, maaaring mamatay ka ng maaga. Ang unang laban ay ang laban ng grupo Gis na may numero ng tawag na 700. Ang target na bihag ay kinaladkad at mabilis na inilabas ang mga akupoint. Ang tela na takip sa kanyang ulo ay ibinagsak din dahil sinupil ang kanyang buong katawan, ngayon niya lang sinimulan na paliitin ang kanyang mga mata para tingnan ang paligid. Ipinahayag ng pinuno na magsisimula na ang labanan. 12 alagad ang pumapalibot sa kaawa-awang kriminal na iyon. Tila takot ang lahat kahit may hawak silang espada. Ako na ang magboluntaryo para lumaban. Dahil ang alam ko, kapag sinira ko ang espadang formation, mapapalaya ako. Pero bakit ko malalaman na ang mga kalaban ko ay mga bata? Nagsalita ng malakas si Yi para patatagin ang sikolohiya ng kanyang mga miyembro at bumuo ng formation. Mabilis na nagbukas ang sword formation. Napagtanto ng bihag na kahit mga bata sila, totoo ang kanilang gagawin. Para sa kanila na ipakita ang ganitong pagkakaisa, sigurado na ensayado sila ng mabuti at sa tamang paraan. Kung isasalin sa lihim na scroll ng 7 makim, kung isasagawa ng lubusan ang pagsasanay na ito, madaling paniwalaan na isa lang itong libro ng mga pag-atake sa halip na isang libro na nagtuturo ng espada. Sa sandaling ito, patuloy na tinatamaan ng 12 alagad ang kalaban ng walang awa. Napakalakas din ng kanyang pagtutol. Bagaman ganoon, ang sitwasyon ay kumikiling sa panig ng mga alagad. Matagal nang hindi gumagalaw ang aking kalamnan. Napakahirap gumamit ng mga galaw. Ipinagpatuloy ang pagtatrabaho din, sword formation. Ginawa ng mga alagad ang mga galaw sa tamang direksyon. Patuloy na nagmamasid sa bawat galaw at reaksyon ang bilanggong iyon. Tapos nakita niya na may kahinaan. Ang isang espada ay patungo sa isang taong napakalito at hindi handa.
Nagkunot noon na ito para maghintay ng kamatayan. Pero nalito na ang sikolohiya ng taong iyon dahil ang kalaban ay isang bata. Isang maliit na bagay na lang at aalisin na sana niya ang buhay nito. Napagtanto ni Finn na tumigil ang espada. Babayaran ng taong iyon ang kanyang buhay dahil dito. Hinampas ito ng diretsyo mula sa likod ng mga taong ito. Napaka-bitter ng tingin ng tao. Napakasama ng loob niya. Ang katawan din niya ay bumagsak sa isang iglap. Dahil unang beses siyang pumatay ng tao, nawala ang kanyang isip. Naghiyawan ang mga tao sa ibaba. Para kay si Gigi, ang paraan ng pagkapanalo ay masyadong nakahihiya dahil sinamantala niya ang pagkakamali ng kalaban. Ipinahayag ng pinuno na 7 lang sa 12 ang nakapasa sa ikatlong pagsusulit. Muling umupo ang lahat para mag-usap at tingnan kung ang iba pa ay nabigo dahil ba nagkamali sila habang ginagawa ang pagbabago ng formation ng espada. Napagtanto ni Finn na ang pagsusulit ay papasa sa formasyon ng espada ng isang grupo, ngunit sasalain nito ang mga resulta ng individual na miyembro ng grupo. Kung may pagkakamali, ang susunod na labanan ay ang grupo ni Finn Wit. Ang kanilang kalaban ay isang dalubhasa sa Deviant Set. Bago siya magkaroon ng pagkakataon na sumalakay, ang taong ito ay sumugod na at inatake ang mga alagad na nagiging sanhi ng pagtatanggol. Pero mabilis at mapanganib ang kanyang mga galaw. Bukod pa rito, napakasama ng taong iyon at nakatuon sa pagsalakay sa mga kahinaan. Dahil sa estratehiyang ito, nagtagumpay siyang sirain ang Kim Matimpir. Si Ngwit ang pinuno ng grupo, kaya mayroon siyang likas na kakayahan. Gumamit siya ng tsansa para atakihin ito ng palihim sa loob ng ilang galaw. Dahil hindi nakaligtaan ang pagkakataong iyon, ginamit ng 5 alagad ang sword. Tumusok sa katawan niya. Sa huli, 6 lang ang nakapasa, kabilang si Finn Ngwit. Pero hindi nakapasa ang kanyang tauhan na si Kihon. Sa ikatlong round ng labanan, nakaharap ng grupo na ito ang isang dalubhasa sa Righteous Set. Pero medyo kakaiba ang taong iyon na nagdulot ng pinsala sa karamihan ng mga alagad. Sa huli, 3 lang sa grupo na iyon ang nakapasok sa susunod na round. Kasunod, mayroong 5 grupo na sunod-sunod na sumali sa labanan, isang laban hanggang kamatayan laban sa mga kriminal. Pero isang grupo lang ang nakapasa sa kabuuan at iyon ang grupo ni Finmin. Para sa pinuno, ang kompetisyon ngayong taon ay hindi kakaiba. Sigurado siya na ang kalaban ng grupo ni Finn ay isang espesyal na tao. 4 na taon ay maaaring maging masyadong mahaba para sa kanila. Ilang buwan pa lang ang nakalipas, at pinutol na ng batang iyon ang 2 braso ng 2 batang pinuno, sinira ang Tin Enerhiya Center ng isa pa, at ginawa siyang isang lumpo. Kung hindi dahil sa pressure mula sa pinuno at ang mga panuntunan sa Makun, gusto na nilang ihalo ang batang iyon. Kaya naman, ang pagbabago sa ikatlong pagsusulit ay malamang na naglalayon kay Finn mismo. Sa huli, nagsimula na ang laban ng kanyang grupo. Nakaramdam ng takot si Giens, bago pa man siya makipaglaban. Tumingin siya sa kanyang kalaban na nagpakita ng pag-aalala. Kahit hindi pa sila nagbubukas ng mga akupoint, sa tingin pa lang sa kanyang masamang mukha at enerhiya, para bang kakain siya ng tao. Mamatay siya sa oras na iyon. Ano man ang mangyari, hindi tao ng Righteous Sect ang taong ito. Para kay Finn mismo, kakaiba ang kanyang naramdaman para sa taong iyon. Hindi katulad ng iba pang mga kriminal kanina pa. Ang kanyang mga aksyon ay para bang maihinahanap siya. Matapos magbukas ng mga akupoint, ipinaalam din ng pangkalahatang tagapamahala sa kanya na mag-ingat. Nagduda talaga ako kung bakit biglang nagbago ang paraan ng pagsusulit. Talagang may masamang balak. Inutusan ng pinuno ang pagsisimula ng pagsusulit. Matapos gawin ang kanyang posisyon, hindi gumalaw ang taong ito. Posible ba na hindi sapat ang kanyang kumpiyansa? Kung iyon ang kaso, gagawa rin siya ng isang formation. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salita, tumalikod agad ang taong iyon para tumingin sa kanya. Nagiging mapanganib ang kanyang tingin at agad siyang nagpadala ng mensahe, "Nahanap na kita." Ginagawa pa rin ng ibang mga alagad ang kanilang mga plano. Ngayon, nagsimula ng kumilos ang taong iyon. Maayos ang kanyang pagtrato na walang anumang kahinaan na nakikita. Ang kanyang pangunahing focus ay papunta sa mahinang mga alagad. Ang espada sa kanyang kamay ay nagpapakita rin ng isang napakadelikadong aura.
Napansin ng iba na may isang pagkakataon kaya patuloy nilang pinipilit ito. Itinaas ng taong iyon ang kanyang espada at pinutol ng diretsyo pasulong. Walang sapat na kapangyarihan ang dalawa alagad para harangan. Nagulat si Tai Ho Min dahil kung bakit nagiba ang espada ng mga bata kapag nagkadikit ito. Hindi kaya ang antas ng martial arts ng taong ito ay hindi ang Gigay Defi Kao Gi, ultimate expert. Si Nagi Si Ri at si Den Si, na nanonood, ay may nakaramdam din na may mali. Nagsalita si ECAT Ranks para ihinto ang kompetisyon. Inutusan niya ang grupo ni Fin Ek na umatras. Nagtagumpay ang bilanggong iyon sa pagkontrol ng bata. Hinagis niya ito sa pangkalahatang tagapamahala. Dahil hindi inaasahan, hindi siya nakahanda. Anong antas na ng kapangyarihan ang naabot niya? Isang SDV Shutuit Divi Kao Di, preliminary level super ultimate expert, tulad ko na hindi ko man lang naharangan ang bata. Talagang malayo ang itinapon ng dalawa. Natanto rin ng ilan ang martial arts na ginagamit ng bilanggong iyon. Iyon ang Engyetse Hypmasians, reverse blood demon art, na ipinagbawal sa kulto. Ngayon, walang istorbo sa akin. Susundan kita para katayin ngayon. Pero nang sabihin niya iyon, napagtanto rin niya ang tahimik na ugali ni Fin Ek. Pero ayon sa mga salita ng taong iyon, ang antas ng martial arts nito ay nasa Kivek Difi Kao Gi, ultimate expert, lang, gayunpaman, hindi ito natakot. Sa halip, pinagmamasdan niya ito. Sa tingin mo, sino ang hunted at sino ang hunter? Itabi sandali ang mga bagay na iyon. Sumigaw ang bilanggo at tumalon para umatake. Maraming alagad ang nagpakita ng pag-aalala para sa kanilang pinuno. Dahil sa epekto ng Engyetse Huitmasian, ang kanyang bilis ay masyadong mabilis. Masyado kang maingay. Bumulong ang isang boses na nagiging sanhi ng pagtigil ng kanyang kalaban sa isang hakbang. Nagsimulang humawak ng mahigpit si Fin Ek sa espada sa kanyang kamay. Sa isang slash lang, gumawa na siya ng maraming sugat na nakamamatay. Ang kasanayang espada na ito ay ang Fin Makim Tian, Heavenly Demon's Word Art, First Form D. Nang ibinaba ang espada, bumagsak na ang katawan ng kriminal. Pero talagang walang makapaniwala na nagawa ito ni Fin Ek. Nagalit si Fin Ek, nguit, dahil akala niya na magiging mahirap ito para sa kanya. Hindi ko inaasahan na ang puwersa mula sa kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa naisip ko na nagiging sanhi ng hindi pagtusok ng aking espada. Malinaw ito dahil naibalik na ng taong iyon ang kanyang mga galaw. Dahan-dahan siyang tumayo na may kasamang kakaibang paghinga. Patuloy na bumubulong ang kanyang bibig. Kinakailangan na patayin si Fin Ek. Hindi lang iyon, sumigaw pa siya na parang isang mabangis na hayop. Ang sigaw ay may kasamang panloob na puwersa, na nagiging sanhi ng pananakit ng ulo at pagkahilo sa sinumang makakarinig nito. Natuklasan ni Nano na ang malakas na dagundong na may mataas na dalas ay maaaring makapinsala sa Panginoon, kaya nagsagawa ito ng isang mekanismo ng depensa. Dahil sa pagharang ng lahat ng mga tunog, hindi na apektuhan ang kanyang pakiramdam mula sa galaw na lion's roar. Tingnan natin kung makakaligtas ka pa sa galaw na ito. Pagkatapos, pag-usapan natin. Galit pa rin siya at malakas na pinutol ang kanyang espada. Pagkatapos, biglang lumitaw si Aitman, Sumeng, at inatake ito. Nagulat din si Fin Ek dahil hindi niya maintindihan kung saan nagpunta ang kanyang guro. Bagamat nasugatan ang halimaw, hindi pa rin ito natatakot. Ang ngiti ni Hugh Evie, Right Protector, ay laging nariyan, ang kulang na lang ay ang bote ng alak sa kanyang kamay. Sino ka para makialam sa aking alagad? Matapos madikit ang galaw, bumagsak na naman ang katawan ng taong iyon. Pero dahil may subtlety, Hypmasians, reverse blood demon art, na sumusuporta dito, marami pa rin siyang kalusugan. Pinaalalahanan ni Fin Ek ang kanyang guro na mag-ingat dahil napakadelikado. Gayunpaman, inutusan akong panatilihin ang iyong buhay at dalhin ka. Lumipat si Aiden sa mga mata na hindi rin maaninag. Ang alam lang ng taong iyon ay nakanganga siya dahil sa sakit. Ngayon, masyadong seryoso na ang kanyang mga pinsala. Hindi lang iyon, naputol na ang kanyang mga litid sa kamay at paa. Sa huli, tuluyan na siyang bumagsak. Alam ni Fin Ek na ang Siegi, realm, ng kanyang guro ay ang Hasil, transformation realm. Kung ikukumpara sa illusion na nakaugalian niyang sanayin, 2 beses na mas malakas si Ednan. Dahil wala ng paraan ang bihag,
plano niya ngayong sumabog para protektahan ang impormasyon. Hindi pinayagan ni Huiyi na gawin niya ito. Balak mong baliktarin ang panloob na lakas para magsabog ng katawan? Kailangang tanungin, sino ako na basta-basta na lang napapayagan kang gawin iyon? Matapos magsalita, pinatamaan niya agad ang nito. Dahil masyadong hindi inaasahan, nawala ang kanyang kamalayan. Sa gayoy nahimatay na siya. Nagalit si Aidzenz kay Thiii sa pagiging masyadong pabaya sa kanyang trabaho. Hey, red hair. Gaano karaming oras ang ginugol mo sa mga basurang ito? Kaya, pinamamahalaan mong harapin ang isang tao, kaya huwag kang maging self-satisfied. Kailangan kong harapin ang maraming tao. Ngayon lang napansin ng mga alagad na matagumpay na pinasa ng pinuno si A.C.C.G. 1 kilogram, nang hindi nagpahintulot sa kanila na magkaroon ng kaalaman sa kung paano ito nagawa. Sa pagkakita ng pagpapagalit kay A.C.C.G. nagpakita si Aidzenz ng pagkayamot. Bukod pa rito, gumawa pa siya ng senyales na napakahirap intindihan. Tapos, maraming nakaitim na tao ang lumitaw kung saan. Hindi talaga naintindihan ng marami kung saan sila nanggaling at kung paano nila ito nagawa. Patuloy na nag-usap ang mga bata at tinutukoy kung sino sila. Sa totoo lang, sila ang hukbo ng tagapagtanggol na direktang nakikinig sa pinuno at puro mga dalubhasa sa Suituit de Super Ultimate. Panatilihin ninyong lahat ang mga bilanggo na gumagamit ng Reverse Blood Demon Art. Sa pagkakataong iyon, sinamantala ni Thineii ang pagkakataon para kumustahin ang kanyang guro. Ipinagmamalaki niya ang kanyang alagad, pero medyo hindi siya nasiyahan dahil hindi na niya ginagamit ang Sword Dance Method. Dahil alam niyang hindi kayang ipaliwanag ito ni Thineii, hindi niya ipinilit ito, at muling sumenya si Homin, manahimik ka na. Huwag magtanong tungkol sa sword art na iyon at tandaan na huwag itong ibunyag sa sinuman. At ngayon, nasa 2 yugto pa rin tayo ng pagsusulit, kaya umalis ka na rito agad. Tumingin-tingin na naman si Aidzenz, na parang maraming gustong sabihin sa kanyang disipulo. Hindi magandang mag-usap dito, kaya alam ko lang nahihilingin ko sa iyo na galingan mo ang pagsusulit, Aidzenz. Pagkatapos magsalita, lumipad paalis si Huiyi gamit ang Kinsense. Alam ni Thineii na kung gusto niyang makitang muli, kailangan niyang maghintay ng 4 na taon pagkatapos niyang makapagtapos dito. Kapag nagkita tayong muli, nangangako ako na magiging maliit na pinuno. Sa totoo lang, lumabas lang siya sa labas ng gang ng Makun. Nagtingin-tingin ang kanyang mga mata kung may sumusunod sa kanya. Posible na ginamit ng pinuno si Thineii bilang pain para hikayatin ang trap na inilatag niya. Hindi ko iniisip na ang bata ay anak niya. Pero hindi namin naiintindihan kung bakit itinago niya ito at ibinigay sa kanya ang espada. Kung hindi ako nagkakamali, ang sword art na iyon ay ganap na katulad ng Thin Makimtian, Heavenly Demon Sword Art. Marahil kahit si Red Hair ay hindi alam ang lahat ng mga pagsasaayos ng pinuno. Kung isinaayos si Thineii bilang isang pawn, kung gayon ang kinabukasan ng Thin Makilis Gyo ay ianigin ang langit at lupa. Kung ganon, kailangan kong kumpletuhin ang natitirang mga gawain. Lumalabas na ipinagkakamali ni Aidzenz na ipinasa ng pinuno ang lihim na kasanayan ng pamilya kay Thineii. Si Thineii ngayon ay mayroon pa ring maraming iniisip sa kanyang ulo. Hindi ko akalain na hayagan nilang puntiryahin ako sa ganitong lugar. Kahit sa harap mismo ng pinagkakatiwalaan ng pinuno na si Thineii, ginawa pa rin nila ito ng walang alinlangan. Posible ba na hinulaan na ito ng guro? Kung ganoon, hindi ba ako isa lang palang piyesa niya? Hindi maintindihan ni Thineii kung bakit naging malupit ang kanyang ama para panoorin ang kanyang ina na mamatay dahil sa lason. Mayroon siyang kapangyarihan pero nanatili pa rin siyang tahimik. Kung gusto mo akong maging isang paon, gagawin ko ng magsisika sa hinaharap. Palihim ding nagmamasid ang pinuno na inaalala ang lahat. Gaya ng inaasahan, dahil sa unang pagsusulit, nakakulong din ako sa loob ng 1 taon. At si Thineii, ang pinuno ng Tsi Makien, Poison Demon Sect, ay pinadala rin sa rehabilitasyon sa loob ng 2 taon dahil sa pagkakadiskubre sa paglason kay Thineii. Lumabas na alam ito ng pinuno. Ang panlilinlang ngayong araw ay tiyak na dahil sa panig ng Kim Makuen, Sword Demon Sect. Gayunpaman, lahat ng ito ay dahil sa paggamit ng pinuno sa batang iyon. Pero hindi ko inaasahan na madali silang mahuhulog sa bitag.
Si Thin Ieki ay nasa isang punto na may momentum siya para makipagkumpetensya para sa posisyon ng batang pinuno. Pero nakakaramdam ako ng hindi katiyakan dahil ngayon, mahirap sabihin kung ano pa ang gagamitin nilang baraha. Gaya ng dati, gumamit sila ng lason laban kay Ho, Flower, Food Death, Consort. Ang pakiramdam ng hindi katiyakan ay nagiging dahilan para ako'y mabalisa. Mahirap na tanggalin ito. Pagkatapos, ipinagpatuloy ang kompetisyon. Ang grupo ni Thin Ieki ay otomatikong nakapasa sa lahat ng miyembro. Pinalitan ng mga tagapamahala ang mga bilanggo. Bumuntong hininga si Giens dahil napakaswerte niya. Siguradong madali na lang ang 4 na grupo sa ilalim ng pamamahala ng pinuno. Salungat sa kanyang mga hula, ang 7 natitirang grupo ay gumawa ng pagsusulit at sinusuri ng mahigpit. Dahil alam ng mga tagapamahala ang 7 makim at nakakabisado pa ang Kim Matimtir, sa tuwing nagtatrabaho ang mga alagad sa kanila, hindi sila kayang hamunin. Sa pagtatapos ng ikatlong pagsusulit, 120 tao ang pumasa. Kung 72 martial artist ang nanumpa ng katapatan kay Thin Ieki, 38 lang ang nakapasa sa pagsusulit. Kaya naman ang mga taong pinili nila ay magiging mga mataas na antas na guro, at makakatanggap sila ng tansong plaka at karagdagang sandata. Masaya si Gienzi habang nakatingin sa tansong plaka sa kanyang kamay. Hindi nagbigay pansin ang iba, ngunit nag-aalala lamang tungkol sa mga sandata. Matapos silang makatanggap nito, naantig si Id sa Nifiho at tinrato ang kayamanan na parang isang anak. Maraming natakot dahil niyayakap niya ang malaking palakol na parang isang sanggol. At ang natitira, ang mga taong walang sariling sandata ay pupunta kay Death para pumili. Nag-aalangan si Thin Ieki. Hindi niya alam kung anong uri ang pipiliin para magkasya sa Thin Makim Tianzi. Para hindi madismaya ang lahat, patuloy na inihayag ng pinuno ang impormasyon tungkol sa susunod na pagsusulit. Magsisimula mula sa ika-4 na pagsusulit. Hindi ito malilimitahan sa mga tuntunin ng oras. Nakadepende ito sa kakayahan ng bawat individual na pumili kung kailan nila gustong gawin ang pagsusulit. Mayroon kayong 4 na taon sa Makon para gawin ang pagsusulit. Talagang masyadong mahaba ang oras na ito. Sumisimbolo rin ito sa kahirapan ng pagsusulit. Ang ika-4 na pagsusulit ay talaga namang ang pinakamadaling pagsusulit dahil hindi nito nililimitahan ang anumang martial art o armas. Ano man ang gamitin nilang paraan o pamamaraan, kailangan lang nilang talunin ang martial arts ng mga tagapamahala. Alam ng karamihan na madali lang iyon, pero hindi pa rin mailalabas ng mga tagapamahala ang lahat ng kanilang mga card. Sa loob ng 4 na taon, hindi ko alam kung makakagawa ako ng kahit ano. Ang mahalaga sa bagay na ito ay dapat makamit ng lahat ng mga alagad ang Tuit Difi Kaoji, Ultimate Expert, na paglilinang para makapasa. Nakakatulong din ito sa pagsasala sa lahat ng mahihirap na alagad. Paulit-ulit na pinaalalahanan ng pinuno na kung nabigo ang sinuman na kumuha ng pagsusulit, agad silang ititiwalag mula sa Makon. Pagkatapos, binati niya ang lahat para magsanay ng husto at makamit ang kanilang mga hangarin. Lumapit ang mga miyembro sa kanyang grupo para magpasalamat kay Thin Ieki. Nangako ang mga nabigo na hihintayin siyang makapagtapos at kusa silang pupunta para humingi na maglingkod bilang kanyang mga tauhan. Kakaunti pa lang ang panahon na nagsasama-sama, pero kailangan na nating maghiwalay ngayon. Sayang naman! Sa sandaling ipinagkaloob nila ang kanilang pagmamahal, sumigaw ang tagapamahala na namamahala sa grupo 1 sa round 2. Tinawag niya ng diretso ang pangalan ni Thin Ieki. Napagtanto ni Giens na iyon ang taong binugbog ng pinuno hanggang sa mabali ang ilan sa mga tadyang. Mabilis na nagpaalala si Den Fi sa kanya, huwag kang sumigaw ng malakas, baka mapatalsik ka. Ngayon, sumama ka sa opisyal sa gusali. Nagsalita si Thin Ieki nang may pagkamausisa. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi siya pinayagan ni tagapamahala na magtanong, ngunit kinailangan niyang umalis agad. Pupunta lang ako saglit at babalik na. Bumalik na kayo sa dormitoryo. Sa isip ni Thin Ieki, nag-aalala siya na maibunyag ang kanyang pagpapakita ng Thin Makim Tianzi. Pero tila hindi iyon ang dahilan dahil dinala siya ni tagapamahala sa kakaibang lugar. Pagkatapos, tumigil siya. Bihira ang mga taong dumadaan sa lugar sa paligid dahil karamihan sa mga alagad ay hindi pumupunta. Tagapamahala, hindi ako ipinatawag dito ng pinuno, hindi ba? Ako ang nagpatawag sa iyo, hindi ba?
Napakatuso ng kanyang mga salita. Binunot din niya kaagad ang isang proteksyon na espada. Nagbago ang ekspresyon ni Fin-Yi at napagtanto ang sitwasyon. Anak ng pitong puting. Makinig ka ng mabuti. Magsisimula ka sa pagsusulit numero 4 sa pamamagitan ng paghamon sa tagapamahala na ako. Tulad ng inaasahan, matagal nang naghintay ang tagapamahalang ito para maghiganti. Naaalala niya ang naganap sa kanya sa kamay ni Fin-Yi. Sigurado siya na si Fin-Yi sa pinakamarami ay nasa tweet din ikaw di. Para hindi mag-aksaya ng oras, ginamit niya ang kanyang panloob na puwersa at pinasok ang espada. Pagdating niya, naharangan siya agad. Nagulat ang mata ni Tiensmundi, kung sinabi niya iyon, napakabuti na para sa akin. Sinabi mo ba na ngayon ang ika-negatibo 4 na pagsusulit? Paano nangyari iyon? Ang pag-atake ko kanina ay gumamit ng 1-0 unit ng puwersa. Bakit hindi siya gumalaw? Sa halip, nanginginig ang aking kamay. Itinulak siya ni Fin-Yi ng malakas na nagiging dahilan para malito siya. Nawala ang kanyang balanse kaya mabilis siyang umatras. Naaalala ko pa na nasa preliminary ultimate pa lang siya. Bakit ganito kabilis ang pagtaas ng kanyang panloob na kapangyarihan sa loob ng 28 araw? Magaling ka, bata. Kung ganoon, hindi ako magtitipid sa iyo. Ngayon, hindi na nagpakita ng paggalang si Fin-Yi. Mangyaring gawin mo ang kahit anong gusto mo. Nagalit siya dahil hindi iginagalang ng martial artist. Sa mas matatag na isip, ipinagpatuloy niya ang pag-atake. Dahil ang kanyang natatanging martial art ay sword art, ginamit niya ang Begins Dan A. Isikin 2, Upper Pure Sword Manual 2, nakahanga-hanga. Hindi malinaw kung ano ito, ngunit winagayway niya ito kahit saan. Mabilis talaga ang mga atake mo, hindi ba? Gayunpaman, panoorin mo ang sayaw ng espada ko. Ang espada aura ko ay naharang. Posible ba na gumamit din ng espada aura ang batang iyon? Kung ganoon, dapat na narating na rin ang paglilinang niya sa ika-9 na antas ng DFKOG, Ultimate Expert, tulad ko. Habang nagplaplano na tumakas, kusang sumunod din si Fin-Yi. Ginamit niya ang sayaw ng espada sa ika-8 porma. Iyon ang ika-negatibo 6 na galaw na Ki-15-ip, Sword Dance Fairy Dance. Ang lakas ng puwersa ay masyadong malakas para mapatalsik ang buong espada ng tagapamahala. Ngayon na wala ng hawak, kailangan niya ng isang galaw na lang para tapusin ang lahat. Sa sandaling nag-swing pababa, nakangiwi si Tiensmundi at sumigaw sa pagsuko. Buti na lang para sa kanya, kung hindi, mahihiwa siya sa dalawa. Sa kaanyuan niya, natatakot siya na baka napaihi na siya sa kanyang pantalon. Sa ganoon, pumasa na ba ako sa ika-4 na pagsusulit? Nagtagumpay ka. Ngayon, dapat kang huminto. Iyon ang sinabi niya, ngunit plano rin niyang pigilan si Fin-Yi na makapasa sa pagsusulit na ito. Ngayon, pinagsama-sama na niya ang 1-0 unit ng puwersa, kaya naghintay lang siya para maging pabaya at pagkatapos ay aatake siya. Hindi na nakipagtalo pa si Fin-Yi at ibinalik ang espada. Agad siyang tumalon para atakihin, umaasa na tatamaan siya. Ngunit hindi naman ganun kadali iyon. Hinampas siya ng nakataas ang katawan at lumipad kung saan. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa sa isang lugar. Baluktot ang kanyang mukha. Hindi niya maintindihan kung bakit siya natuklasan. Simple lang. Dapat ay itinago mo sana ang iyong panloob na puwersa ng mas mahusay. Kapag nagsisikap na magsinungaling sa aking harapan. Nakalulungkot para sa kanya dahil nakaramdam si Nano ng panganib, kaya napapanahon itong ipinaalam sa kanyang amo. Tila napakabagsik mo. Patuloy siyang humingi ng tawad, nangangako na hindi na siya magsisinungaling sa susunod. Sumusuko na ako. At pupunta ako sa harapan ng pinuno para sabihin na nakapasa ka na sa pagsusulit. Pero hindi na nagpatawad pa si Fin-Yi. Ito ang karampatang parusa para sa mga sinungaling. Pagkalipas ng 1 oras, dinala ang tagapamahala na ito sa kanyang opisina. Ang kanyang mga katrabaho ay nagiling lamang ng kanilang mga ulo sa pagkabagot. Kahit ang pinuno ay gumisi ng may pagkadismaya. Noong siya ay lumakad siya gamit ang kanyang 2 paa, pero ngayon bumalik siya na may kargada. Alam ng ilan na gusto niyang maghiganti, pero hindi nila inaasahan na aabot sa ganito.
Alam ni Dai Homin ang bagay na iyon, pero hindi niya inaasahan na gagawin niya iyon ng ganun kabilis. Masaya rin siya sa kung paano ito hinarap ni Fin-Yi, na hindi lumalampas at iniiwasan ang masamang damdamin sa ibang mga pinuno. Tinanggap din ng pangkalahatang tagapamahala na nakapasa siya sa ika-4 na pagsusulit. Hulaan ko rin na malalampasan niya ito kahit na oras lang ang usapan. Mangyaring dalhin si Tienz Vigne sa ospital para magpagamot. Pagkatapos niyang magsalita, binuksan ng pinuno ang 6 na drawer at binigay kay Fin-Yi ang isang bagay. Habang nagsasalita, itinataas din niya ito sa kanyang harapan para magpaliwanag. Madali niyang pinunit ang badge sa dibdib ng kanyang kasuotan. Binabati kita sa pagiging martial artist na nakapasa sa pagsusulit ng pinakamaaga sa kasaysayan. Sa loob lamang ng 2 buwan, sapat na ang lakas mo para mapantayan ang mga tagapamahala. Mula ngayon, ang iyong posisyon ay Fin-Yi Team Leader. Kasama niyon, ang Malong-an Demon Dragon Pill ay kasama rin. Sinabi ni LTD na kapag nakapasa siya, magkakaroon ng 2 espesyal na benepisyo. Ang una ay para gamitin ang pribadong kwarto. Nang marinig iyon, masaya siyang nagpakita. Ang pangalawa ay bukas, kailangan niyang pumunta sa pandayan sa hilaga ng demonyong sekta. Sa pamamagitan ng pagsusulit, ibibigay ang sandata para sa sarili. Sumigaw si ECDD Renz, magaling, nakahanap ako ng malapit na lugar para kay Seth Ku at nakakuha ng natatanging sandata para sa sarili. Patuloy na binanggit ng pinuno ang tungkol sa pagsusulit 5 na dapat pumasa sa Fongma Cave. Ang minimum na kinakailangan para makasali ay dapat sa pinakamataas na antas ng Shutuit Difi Kaoji, Super Ultimate Expert. Samantala, nagkita si T-Renz Min sa isang lumang pasyente. Bakit ka nagpumilit na umalis, pero pumasok ka rin naman ngayon? Bumalik sa opisina ng pinuno, naintindihan ni Fin-Yi na sa antas na iyon, maaari siyang mapabilang sa top 100 pinakamalakas na tao. Sa kasalukuyan, kailangan pa niya ng 3 antas para makamit iyon. Ito ay isang napakahirap na pagsusulit. Bawat session, hindi higit sa 1-0 ang makapasa. Mayroon akong payo sa iyo. Huwag kang magmadali at magdesisyon na sumali ng maaga. Ang lakas ay isang bagay na dahan-dahang naipon, hindi isang bagay na maaaring makuha sa isang iglap. Salamat po, pinuno. Hindi ko kayo bibigin. Pagkatapos, nagpunta siya sa aklatan ng Makun. Sa huli, nakita na niya ang lapida ng Than Moth na nasa 3 at 4 na palapag. Tapos, noong nagre-rehistro, nagkamali ang opisyal at akala na nagbabayad siya para sa badge. Ngunit kinuha ni Fin-Yi ang isang bagong badge. Hindi ba't nakapasa ako sa 4 na pagsusulit? Maraming ibang martial artist ang hindi naniniwala. Kaninang umaga lang niya nakuha ang kakayahang lumampas. Sa nakaraan, kinailangan ng pinakamabilis na tao ang 5 buwan para suportahan ang kanilang sarili. Mabilis na binago ng opisyal ang kanyang saloobin at isinagawa ang mga pormalidad. Pagkatapos, umakyat siya sa itaas sa 3 palapag. Ang oras na pinapayagan dito ay 4 na oras. Sa pagtingin sa paligid, nakita rin niya ang kanyang mga tauhan. Ang mga taong iyon ay nagsusumikap na isaisip ang mga nilalaman ng lihim na scroll. Kalimutan iyan. Mabilis na nagpunta si Fin-Yi sa lugar ng lapida. Pero kung ikukumpara sa una at pangalawang palapag, mas komplikado ito. Kailangan kong suriin ang mga detalye sa hinaharap. Nano, agad na mag-imbak ng espada aura sa lugar na ito. Napakabilis na kumpleto ang mga pangunahing pormalidad. Naiinis ang ilang mga tao kapag nakatuon sila at kailangan nilang marinig ang sobrang maingay na tunog ng kanyang mga libro. Sa huli, na-scan ni Fin-Yi ang lahat ng 179 na natatanging martial arts sa 3 palapag. Pagkatapos, umakyat siya sa 4 na palapag para tingnan ang lapida. Mas marami nang kumakalat at mayroon ding malaking hiwa sa tuktok. Marami at napakalalim ang mga espada aura. Mas magaspang din ang ibabaw. Ipinaliwanag ni Nano na ang espada aura, na naiwan sa pagkakataong ito ay mayroong 2 beses na puwersa kaysa sa espada aura sa Than Moth na lapida sa una at pangalawang palapag. Dahil dito, ayaw niyang gumawa ng mga eksperimento sa oras na ito. Kaya't hiniling niya sa system na kopyahin ito para dalhin sa pagsasanay sa hinaharap.
Sa pag-akyat sa itaas, mas kaunti ang bilang ng mga lihim na scroll ng libro. Gayunpaman, mas mataas ang kalidad at pangunahin ng mga natatanging martial arts. Hindi lang martial arts ang naririto, kundi marami ring mga lihim na scroll ng righteous sect at evil sect. Kung alam ko ang lahat, makakatulong ito sa pakikipaglaban sa mga tao sa kanila sa hinaharap. Gayunpaman, dahil mayroon akong 6 na oras, magsisimula ako sa pamamagitan ng pag-scan sa lihim na scroll ng kulto. Sa kabuuan, ang bilang ng mga natatanging lihim na scroll na na-scan ni Fin Yi sa ika-4 na palapag ay kabilang ang 112 libro ng Fin Makidis Gyo, 83 libro ng martial arts ng righteous sect, at 50 libro ng martial arts ng evil sect. Sa kabuuan, mayroong 245 na libro. Masyadong marami. Nag-alinlangan si Fin Yi kung makakayanan niyang matutunan ang lahat. Tapos, nagplano siya na ibahagi ito sa kanyang mga tauhan para matutunan nila ng dahan-dahan. Noong siya ay pauwi, huli na rin. Wala siyang oras para pumunta sa bulwagan ng pagsasanay. Noong bumalik siya sa dormitoryo, nagulat si Egians dahil nakapunta ang kanyang nakatatandang kapatid sa ika-4 na palapag ng aklatan. Sa puntong ito, naiintindihan na ng lahat na nakapasa siya sa ika-4 na pagsusulit. Alam ni Isesiku na malakas si Pitugong Bifi, pero hindi niya akalain na ganito siya kalakas. Sa ganitong paraan, tiyak na si Fin Yi ang may pinakamalakas na anak ng Diyos sa pagitan ng mga anak ng Diyos ng 6 na dakilang sekta. Ipinahayag din ni Fin Yi na isang gabi lang silang matutulog. Gumulantang ito sa lahat. Kung nakapasa ka sa ika-4 na pagsusulit, makakatanggap ka ng pribadong kwarto. Kaya bukas, lilipat na ako roon para tumira. Natuwa si Isescu dahil gusto rin niya na magkaroon ng privacy. Nang sumunod na araw, si Fin Yi ay nasa hilaga ng Makun sa Pandayan. Si Fin Yi ay dumating para makipagkita sa Panday para likhain ang sandata na gusto niya. Habang iniisip niya na malapit na siyang makakuha ng masarap na bagay, lumabas ang tao sa loob. Ikaw ba ang bagong day na dumaan sa ika-4 na eksaminasyon na nakatanggap ng abiso sa akin? Matapos marinig ang mga salitang iyon, bumaling siya para magpakilala. Sa unang tingin, kakaiba ang kanyang nararamdaman tungkol sa taong iyon. Ang kanyang mga kilay at maging ang kanyang braso ay walang kahit isang buhok. Nasunog ba ang lahat ng buhok niya habang nagtatrabaho sa harap ng apoy? Alam kong tinitingnan mo ako ng ganyan. Ang trabaho ang nagpabago sa akin. Masayang tumawa si Yi Tuindeng at sinabi rin ang kanyang pangalan. Ako ang supling ni EED. Hindi ba tiyon ang sikat na swordcasting master? Nabasa ko na iyon sa kasaysayan. Si EED ay lumikha ng 5 proteksyon na espada na kilala ng madla, kabilang ang Biden Thi, Overcoming Evil, Thunkun, Pure Army, Ki Ref D, Stationary Reed, Denki Rand, Fish Gut, at Sikuit. Great Defect. Ipinagmamalaki ng Panday ang reputasyon ng kanyang mga ninuno na kilala pa rin sa maraming tao mula sa mga nagdaang henerasyon. Kung ganon, sigurado ako na magaling ang iyong pamilya sa kasanayan. Sa pagtingin sa sandata na dala mo, nakikita ko na gumagamit ka ng espada at espada, hindi ba? Sa ilalim ng mga tuntunin ng Makun, ang team leader ay maaari lamang gumawa ng isang bagay sa una. Nag-aalangan si Fin Yi kung dapat ba siyang pumili ng espada o espada. Inalala rin niya ang pakikipaglaban sa kriminal na gumamit ng reverse blood demon art. Sa oras na iyon, gumamit siya ng Fin Makim Tianz. Pagkatapos makita ng mabuti muli sa paglaon, nakita ko ang mga bitak. Talaga, mahirap gawin ang mga galaw ng Fin Makim Tianz gamit ang mga ordinaryong espada. Sa karanasan ni Dofi Di, nagpasya si Fin Yi na gumawa muna ng espada bago ang espada. Bago gumawa ng espada, maaari mo bang ipakita ang iyong ginagamit na kasanayan sa espada? Ipinaliwanag ni Ei Tuindians na para malaman niya kung gaano kalakas at kahina ang taong gagamit nito. Kung sinabi mo iyon, naiintindihan ko. Agad na hinila ang espada sa takip. Pamilyar ang mga galaw sa kasanayan sa espada ng Fin Makim Tian. Sa sulyap lang, alam ng Panday na nakakatakot. Talagang gumawa siya ng isang kamangha-manghang palabas. Matapos panoorin, nagpakita ng paghanga ang nanonood.
Bagamat simple at pareho, ang lakas ay hindi mahina. Ituin din, hindi ko talaga alam ang gagawin para purihin ka. Tapos na ba? Guro, gaano kalakas ang kasanayang ito ng espada? Ito ang unang pagkakataon na ang taong ito ay kinailangan ng mag-alinlangan ng mabuti para magbigay ng komento. Tapos, sa huli, kinailangan niyang ipakita ang kanyang kawalan ng kakayahan. Ang bagay na ito, hindi ko alam kung paano sasabihin kay Finn team leader. Ang espadang ito, natatakot akong hindi ko kayang gawin para sa iyo. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi niya maintindihan. Hindi talaga kaya? Pakibigay sa akin ang espada sa iyong kamay. Pagkatapos makuha, kumuha rin siya ng martilyo para subukan ito. Tunay na ang tibay ay hindi maaaring manalo laban sa martilyo. Sa totoo lang, hindi nasira ang espada dahil sa martilyo, ngunit dahil lahat ng katawan ay pumutok sa mga piraso. Alam ni Finn na napakalakas ng Finn Makimtian, Heavenly Demon's Word Art, pero hindi niya inasahan na aabot ito dito. Nang makita ang kahangahangang galaw ng espada, maging ang isang panday na tulad ko ay nakaramdam ng matinding pagkasabik. Para maging pinuno ng grupo, kailangang pumasa sa pagsusulit. Sa dami ng taon, sa ngayon, ang kaya ko lang gawin ay magpanday ng mga sandata. Nang makita ang pagtatanghal ng teknik ng espada, nangako si Master T, na aabutin ng 1 buwan bago ito mapanday. Pagkatapos ng trabaho sa pandayan, bumalik siya sa Makon, Demonic Path Hall, para magsanay. Nitong mga araw na ito, mas marami ang mga mag-aaral dito kaysa karaniwan. Siguro, marami na ang umabot sa sukdulang antas. Hindi ako maaaring magpahuli. Kailangan kong umabot sa napakataas na antas. Mayroon na siyang malong-an, demonic dragon pill. Hindi pa niya alam kung kakainin niya ang 1 o 2. Dahil parang wala namang pagkakaiba. Sa huli, ginawa na lang niya ang 2 para sigurado. Agad-agad, mabilis na lumakas ang katawan niya. Kailangan kong gumamit ng Kim Tian, Heavenly Demon's Word Art, para magamit ang enerhiya. Tulungan mo akong sipsipin ang malong-an, demonic dragon pill. Nag-anunsyo ang nano tungkol sa bilis ng pagdami at reaksyon ng gamot kasama ang enerhiya na dumadaloy sa buong katawan sa pamamagitan ng mga espesyal na meridian. Napakabilis ng nangyayari. Nakakatulong ito para maiwasan ang pagkawala ng enerhiya. Mataas ang metabolismo, pero maaari ding mabasag ang mga daluyan ng dugo. Ang nagtatag ng malong-an, demonic dragon pill, ay ang unang pinuno ng T. McQueen, Poison Demon Sect, si Gi-edu. Siya ay isang dalubhasa sa lason at halamang gamot. Napakakomplikado ng proseso ng paggawa ng malong-an, demonic dragon pill. Kaya, sapat na ang 1 tableta para sa normal na tao. Hindi pinansin ni Finn ang mga bagay na iyon. Nagsikap lang siya sa pagsasanay. Agad na lumabas ang epekto. Nabasag ang meridian ni Agid, das repoint. Hahatiin ang mga cell at mabilis na gagaling ang mga sugat. Siyempre, hindi mangyayari ang mga ito kung wala ang nano sa loob ni Finn. Pagkatapos, ang meridian ni Tidit Shensu Point, Lin Yintang Point, Ki Ziang Point, Kisei Trong, Jaizong Point, Huinsu, Xuanshu Point, ay nabasag at gumaling agad. Masakit man, kailangan pa ring tiisin ang pangunahing karakter. Kung sino man ang uminom ng 2 tableta ng sabay, masisira ang mga meridian na nagdadala ng dugo sa katawan. Pagkaraan ng 2 oras, kumalat sa sahig ang dugo ng pangunahing karakter. Dagdag pa ang matinding pagsasanay, kaya napagod ang katawan niya. Muntik na akong mamatay. Sa susunod, hindi na ako dapat gumamit ng sobrang dosis. Ang panloob na lakas ngayon ay nasa 45. Sa kabuuan, 75, ang dating lakas ay 135. Hindi lang iyon, marami pang ibang bagay na nagpataka kay Finn. Napakarami ng panloob na lakas. Ang proseso ng pagsira at paggaling ng mga meridian ay paulit-ulit, kaya naging mas matibay at malakas ang lahat. Sa panloob na lakas na ito, kapag gumagamit ng teknik, maaaring gamitin ng pangunahing karakter ang dobleng lakas. Alam niya iyon kaya sinubukan niya agad. Mas makapal at mas mahaba ang sword key.
Mas malakas pa ito kaysa sa sword key ng punong tagapagsanay. Hindi pa ako nakakakuha ng maraming aral, kaya hindi ko pa maabot ang napakataas na antas. Pero ito ang mga pangunahing pundasyon para maging matibay ang panloob na lakas. Pagkatapos ng problemang ito, dumako naman sa mga teknik ng bato sa ikatlong palapag ng aklatan. Agad na ipinadala ng Nano ang datos sa utak ng Panginoon. Nano, mapupuksa ba ng mga teknik ng pagkasira ng kaalaman ang Kimtian, Heavenly Demon Sword Art? Kailangan lang ang teknik bilang 73 ng pagkasira ng kaalaman para mapigilan ang ikatlong estilo ng Kimtian, Heavenly Demon Sword Art. Naintindihan ni Thin E, ito ang dahilan kung bakit magulo ang mga marka ng espada sa lapida. Mas malakas ang ikatlong estilo ng Thin Kimtian, Heavenly Demon Sword Art, kaysa sa unang dalawa. Nano, maaari mo bang ipadala ang ikatlong estilo ng Kimtian, Heavenly Demon Sword Art, sa akin? Sa ngayon, umabot na sa limitasyon ang katawan mo. Kung gagawin ko iyon, maaapektuhan ang proseso ng pag-unlad mo. Sa kasalukuyang katawan, hindi maaari. Pero maaari kang gumamit ng isang teknik. Ang pangalawang estilo ay mas malakas kaysa sa una. Kaya nakaramdam ng pagtataka si Thin E at gusto niyang subukan agad. Inalala niya ang lahat ng mga imahe sa aklatan. Nang mag-ipon siya ng lakas, lumabas na ang sword key sa kanyang kamay. Masakit man, pinaalala niya sa sarili na kailangang magtiis. Ang mga meridian sa kanyang braso ay parang nabasag. Kahit ganoon, nagawa niya ng walang mali. Napakaraming dagdag na galaw kaya naapektuhan ang mga muscle. Patuloy na nagbigay ng agarang paggaling ang Nano. Kung hindi kayang tanggapin ng kasalukuyang katawan ang anumang bagay, mahirap ding gamitin ang teknik. Tumingin ulit si Thin E sa mga bakas na ginawa niya sa sahig. Ang sword key at lakas ng espada na dala ng teknik ay nakakagawa pala ng ganito. Kaya may dahilan kung bakit may 73 teknik. Hindi malinaw kung gaano kalakas ang ikatlong estilo. Pagkatapos gumaling, gagawa ulit ako. Maya-maya, iyon ang nakita niya. Halos mas mabilis at mas malakas ang lakas kaysa sa pangalawang estilo. Ipinapakita nito na napakalakas nito. Pakiramdam niya, nahirapan na siya sa dalawang estilo pa lang. Hindi niya alam kung ano ang kakayahan ng mga normal na sword na mandirigma. Mahirap matutunan ang ikatlong estilo. Kung ganoon, gaano kaya kahirap ang ikaapat na estilo? Nano, ipadala mo sa akin ang lahat ng mga teknik sa lapida sa ikaapat na palapag ng Than and Tithi, Jade Stone Pavilion. Sa paggaling ng sistema, madali siyang nakatanggap at nagamit ng mga ito. Katulad ng iniwang imahe ng lapida. Ito siguro ang isang bagong pag-unlad. Sa panahon ng pagkulong habang naghihintay sa pagsusulit. Pagkatapos mag-meditate, nakaramdam ulit ang pangunahing karakter ng kakaiba. Pero hindi niya alam kung saan. Para ipaliwanag iyon, hiniling ulit niya sa Nano na ipakita ulit sa tatlo na imahe. Inilabas nito ang teknik sa mode ng pakikipaglaban. Sabay na sumugod ang dalawang imahe sa isa't isa ng napakabilis. Hindi ka panipaniwala ang isang kakaibang bagay na nangyari. Parehong patas ang dalawang teknik. Nagulat din si Thin E, hindi kaya ng pagkasira ng mga teknik na talunin ang Kimtian, Heavenly Demon Sword Art. Dahan-dahang lumipas ang oras pagkaraan ng ilang oras. Patuloy na pinanatili ang mga animated imahe sa mode ng pakikipaglaban. Siguro, gusto ng pangunahing karakter na pag-isipan ulit ng maraming beses para mas malinaw. Pareho pa rin ang resulta kahit ilang beses subukan. Ang huling tinika ng Kimtian, Heavenly Demon Sword Art, na may karagdagang paggalaw na paikot, ay pipigilan ang lakas ng espada na umabot sa sukdulan. Nag-iwan ba ng maraming marka ng espada ang teknik ng pagkasira? Ayon sa pagsusuri ng sistema, nag-iwan ito ng halos 130 marka at 24 tinika ng espada sa huling tinika ang sumira sa sulok ng lapida. Para maputol ito, hindi lang kailangan ang lakas, kailangan din ang buong matigas na lakas. Kahit ang matinding lakas ng espada ng huling tinika sa Heavenly Demon na arte ay natalo ng purong matigas na lakas. Nag-iisip pa rin ang pangunahing karakter. Siguro dahil sa galit, nagalit ang mga ninuno at nagalit sa iba. Hindi talaga maintindihan. Ang tanging paraan lang ay pataasin ang katayuan ng kanyang martial arts para malinawan. Sa labas ng Makun, Demonic Path Hall, sa kantina, pagkatapos ng maraming oras,
nakipagtipon si Fin Yi sa kanyang mga kapatid. Kumakain ang mga ito ng walang pag-aalala. Kahit sinasabi iyon, nagbigay din ang karamihan ng mga kapakipakinabang na payo kung paano magsanay ng mabilis at malakas. Sa tingin ko, maganda na sabay-sabay tayong kumakain ng hapunan. Bakit? Siguro abala ang lahat sa kanilang sariling pagsasanay. Tama nga, tama ang ginagawa ko. Pero dapat nating pagyamanin ang ating samahan bilang mga kasamahan. Iyon ang nararapat. Naintindihan ni Fin Yi, kung ako lang mag-isa, wala akong magagawa. Pagkatapos kumain ng busog, nagtungo siya sa lugar kung saan gumagawa ng papel at panulat sa Makon, Demonic Path Hall. Hindi maintindihan ni Gim Kwan, tagapagmasid, kung ano ang gagawin ni Fin Yi, General, sa mga papel. Kailangan kong sumulat ng mga lihim na kasulatan. Baka may kumuha pa. Kung hindi sapat, kukuha ako ulit. Siguro makakasulat ako ng 60 libro. Hindi kaya niya balak kabisaduhin ang lahat ng iyon? Ilang araw pagkatapos ng pagkain sa pista ng Mid-Autumn, nag-utos siya sa kanyang mga tauhan na magtipon sa isang lugar para mag-anunsyo. Lihim na sinusundan ni Iseth Ku, Van Q, si Fin Yi, kaya nakaramdam siya ng kakaiba sa kanya. Kung iisipin ang mga nangyari noon, mas kakaiba pa. Bakit palaging marumi ang kanyang mukha? Sumagot lang ng basta-basta si Fin Yi na nagsusulat siya. Hindi rin maintindihan ng iba kung ano ang binabalak niya. Siguro nag-iiwan siya ng huling habilin. Nang kumpleto na ang lahat, lumapit si Fin Yi at nagdala ng mga libro. Nagtipon ang lahat ng uri ng Qigyan, siga-siga, ayon sa utos ng Kun Yi, pinuno. Ngayon, pinatawag ko kayong lahat para pag-usapan ang plano natin. Simula bukas, magkukulong ako para magsanay. Nagdulot ng pagkabahala ang mga salitang ito. Marami ang nag-aalala na hindi nila matatapos ang kanilang pagsasanay kung wala ang Kun Yi, pinuno. Tinanong ni Sigan si Kovoong Kat kung gaano katagal siyang magkukulong. Hindi sigurado si Fin Yi, siguro 1 taon, 2 taon o 15. Kung kailan ko maabot ang resulta, doon lang ako lalabas. Naramdaman ng pangalawang Kim, kapatid na may espada, mula sa kanyang mga mata na determinado ang Kun Yi, pinuno. Naway makamit mo ang iyong mga ninanais. Magalang ding binati at binati ng iba pang mga tauhan ang Kun Yi, pinuno, bago siya umalis. Naintindihan ni Giki Batch Ilay, na hindi lang ito para kay Pito 10th, Pito D. Young Master. Pagkatapos pumasa sa ika-4 na pagsusulit, kailangan din nilang gawin iyon. Bago ako umalis, mayroon akong 2 utos para sa inyo. Una, hanggang sa matapos ko ang aking pagkulong, kailangan niyong lahat na pumasa sa pagsusulit sa ika-4 na antas. Mahirap ito. Maliban sa 6 na Kim, espada, mahina ang lahat. Kampante sina Iti Diede, Vututin, at Tekithi Kim, Daivach Kim, dahil malakas na sila. Pero hindi iyon sapat dahil may iba pang mga dahilan. Kung ikaw ay nasa 5 paghahati 6 na Kim, espada, kailangan mong magsikap. Gayunpaman, mahirap iyon para sa karamihan dahil nagmula sila sa mga ordinaryong pamilya. Ang pangalawang utos ay pag-aralan ninyo ang lahat ng lihim na teknik na isinulat ko. Totoo nga, kung pagsasamahin ang 2 ito, magiging madali ang pagpasa sa pagsusulit numero 4. Naintindihan na ni Ises Q, Van Q, kung bakit palaging marumi ang mukha ng Xian Thi, Young Master, dati. Humanga siya lalo at naging mas mahal siya. Napagtanto ng iba pang 6 na Kim, espada, na ang mga lihim na teknik na iyon ay nasa ika-4 na palapag ng aklatan. Tatawagin ko kayo isa-isa para kunin ang inyong mga gamit. Una, si Adrian, siga-siga, ay napabilis ang takbo para kunin ang kanyang regalo. Nang makita ito, naging mahirap ang kanyang ekspresyon. Lahat ng hawak niya ay mga napakagandang teknik. Ang Hondes Kim Vivi, Phantom Sword Art, ay tinika ng isang mataas na sekta. Ang Lam and Kim Vivi, Blue Hero Sword Art, ay tinika ng Huadsa. At ang Andit Sithe, Danfight Kick, ay tinika ng Danfight Mang. Lahat ng mga ito ay napakahusay. Dahil sa labis na pasasalamat, nagbigay ng seremonya si Igien, siga-siga, para pasalamatan ang walang hanggang biyaya na ibinigay ni Fin Yi. Naintindihan na ng marami na si Pito 10th, Pito D. Young Master, ay isang taong mapagbigay. Hindi niya kinakahiya ang maliliit na sekta ng kanilang sekta. Kahit mamatay sila, kailangan nilang maging tapat sa kanya.
Hanggang sa sandaling ito, hindi pa alam ng mga tauhan na ang 79 na aklat na nakasulat sa kamay ay iba't ibang uri ng martial arts. Kung matututunan ng lahat ang mga kamanghamanghang martial arts, mababaliw sila sa pagtataka. Alam ni Ethan Vuho, Ho Duong Ho, na ang bagong palayaw ng Kunyi, pinuno, ay problema dahil lagi siyang nagdudulot ng gulo sa aklatan kaya hindi nakakapag-concentrate ang lahat sa pagbabasa. Naintindihan ito ni Ethan si Kovuong Kat at nagsalita. Hindi kaya, nakabisado na niya ang lahat ng tinika dito. Hindi naman ganoon katindi ang utak ni Thin E, siguro para iyon sa nano. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito. Labis akong humahanga sa kunye, pinuno. Limitado ang oras ng pagbabasa sa aklatan, kaya hindi pwedeng magbasa ng sobra ang isang tao. Ang 6 na tao na binigyan ng kunye, pinuno, ng martial arts ng sekta na nasa itaas ay kabilang sa 6 na dakilang sekta. Kung alam nila ang maraming uri ng martial arts, madali nilang masusuri. Akala ko naiintindihan ko siya, pero hindi pala. Sigurado si Tsigen, si Kovuong Kat, na ginuguhit ng kanyang kunyi, pinuno, ang isang malaking eksena sa hinaharap na hindi pa nakikita ng mga tauhan. Kaya tinawag ni Thin E ang mga pangalan ng mga tao, isa-isa para kunin ang mga lihim na tinika. Ang lahat ay magalang at nanumpa na hindi nila bibigin ang kanyang mga inaasahan. Hawak ang gamit sa kanyang kamay, labis na nasiyahan si Iseth Thu, Van Q, na para bang yakap-yakap niya ang pangunahing karakter. Hindi pa rin maintindihan ni Gi Batch Ilhe ang mga aklat na natanggap niya. Pero ang simpleng bagay dito ay dapat niyang bigyang pansin ang panloob na tinika. Sa pag-iisip noon, ang aklat ni Dian, Siga-Siga, ay mayroon din noon. Ang tinika ni Kireth Kosi, Tranko, ay ang Tian Ivek Dis Nguyen Kon Han Nguyen Kong. Nagsisisi si Kithevi, Batch Ilhe, na wala siyang teknika na iyon. Nagtataka rin ang marami kung bakit nakatanggap sila ng iba't ibang uri na hindi martial arts ng Heavenly Demon na sekta. Matapos basahin ni Iseth Thu, Van Q, napansin din niya na ang mga tinika ay mas nakahihigit sa tinika ng kanilang sekta. Dahil sa labis na pagtataka, nagtanong si Thetifi Kim, the Ithach Kim. Kunni pinuno, saan mo nakuha ang mga ito? Pero pagkasabi niya, nagmukhang malamig si Thin E. Humingi siya ng tawad dahil sa kawalan niya ng galang sa kanyang superior. Kinailangan ding magdahilan ang pangunahing karakter para hindi na pag-usapan ang pag-aaral ng kakaibang martial arts. Ang mga iyon ay mga lihim na tinika sa Gi-Tre, aklatan. Ihilo 4, mga teknik mula sa ika-4 na palapag, mga bata. 2 araw na ang nakalipas, nag-aalinlangan si Thin E kung anong ang ibibigay sa kanyang mga tauhan. Sinusuri pa rin ng nano ang panloob na enerhiya na lumalabas sa proseso ng paghinga. Matagal man, kaya na nitong uriin ang mga panloob na tinika na nagpapataas ng enerhiya. Epektibo ang teknika ng Dan-in, Dandian, Kim Tian, Heavenly Demon's Word Art, kaya ayaw ibigay ni Thin E sa kahit kanino. Ganoon din ang Thin E sa Tihi, Vo Thian Tamfap, kaya paano ito mangyayari? Sa paulit-ulit na paghahanap, nakita niya ang sample na may pangalang numero 37. Sinuri ko ang nilalaman ng aklat, ang pinagmula ng panloob na lakas sa unang palapag, at kinonsulta ko ang panloob na tinika mula sa unang palapag hanggang sa ika-4 na palapag. At lumikha ng isang uri ng tinika. Kaya, lumikha ang sistema ng bagong panloob na tinika. Sa proseso ng pagsusuri sa enerhiya na lumalabas dahil sa paghinga, nilikha ko ito ayon sa mga sample na mayroon. Kaya, 2 araw pa lang na ginawa mo ito. Sinuri mo na rin ba ang panloob na tinika ng Kim Tian, Heavenly Demon's Word Art? Ito ang panloob na tinika na nagpagsasama ng enerhiya ng paggalaw na nilikha sa pamamagitan ng paggalaw at ang enerhiya ng paghinga sa katawan. Kaya hindi ko pa tapos ang pagsusuri nito. Una, sabihin mo sa akin ang istruktura ng tinika, sample numero 37. Hindi ka panipaniwala. Sinubukan ko lang ilabas ang aking enerhiya, pero kasing lakas na nito ang Thin E Vo Thian Tamfat. Kaya nitong patatagin ang panloob na enerhiya. Tutugon ito sa lahat ng uri ng martial arts. Pero ano kaya ang itatawag ko dito? Totoo nga, nilikha na ang Des Nguyen Hon Nguyen Kong. Dahil doon lang siya nag-iisip. Nagkamali ang mga tauhan sa pag-akala na napakahusay ng teknika sa ika-4 na palapag.
Kahit nakamukha nito ang tinika na matagal nang nawala sa sekta. Nagpaalala si Thin E, manatili kayong lahat sa silid-aralan para kabisaduhin ang tinika, tapos sirain nyo na lang. Kinabukasan, pumunta ang lahat sa lugar ng pagkulong sa hilagang kanlura ng Makon, Demonic Pathol, para magpaalam sa Kundi, Pinuno. Nagpaalala siya sa 6 na Kim, espada. Kung may pagkukulang, tulungan nyo ang isa't isa para maging dalubhasa sa martial arts. Sabik na sumang-ayon ang unang espada at ang ika-4 na espada. Dahil iyon din ang isang, hindi ko alam kung ano ang susunod na pangungusap. Sana nakatulong ito. Nagsikap akong gawing mas natural ang mga salita sa Filipino. Kung mayroon kang anumang iba pang kahilingan, ipaalam mo sa akin. Wala nang iba pang masasabi. Hinihiling ng lahat ng mga tauhan ang swerte sa Kundi, Pinuno at tagumpay sa kanyang pagsasanay. Dahan-dahang pumasok si Thin E, Thian Pham, sa itinalagang silid. Tiningnan niya ang paligid para suriin ang sitwasyon. Walang pinagkaiba ang lugar na ito sa lugar ng pagsasanay, bahagyang mas malaki lamang. Marami akong hiniling pero handa pa rin ang lahat. Sa dami ng bisisikian, Baigupils, na ito, hindi ako matatakot na magsanay ng ilang taon. Pero malayo pa para maabot ang sukdulang antas. Hindi na nag-atubili, hiniling niya sa nano na ilipat ang 245 kamangha-manghang lihim na sa kanyang utak. Kahit ang teknika ay mula sa mataas na sektang Phi, paksyon, mas mababa pa rin ang tip ay Hii, Tip Vudao Fap, o Thin Makim Tian, Thian Makim Kong, kaysa sa Zdi Kim V, Fahai Kim Fa. Plano ni Thin E, Thian Pham, na magsanay ng maraming uri ng martial arts para mapalawak ang kanyang pananaw. Hahatiin ang schedule sa 3 hakbang sa loob ng isang araw. Magsasanay ng teknika sa umaga, makikipaglaban sa ilusyon sa hapon, at sasamantalahin ang gabi para ilabas ang teknik ng Ihi, Van Kai. Ngayon ay hapon na, kaya makikipaglaban siya sa ilusyon ni Thin Huthin, Thian Huthian. Agad na pinalaki ng nano ang katangian batay sa direktang impormasyon ng user. Kahit isa lang ang pangalan ngayon, tataas ang bilang at tataas din ang kahirapan sa hinaharap. Ang panghuling layunin ni Thin E, Thian Pham, ay makipaglaban sa ilusyon ng kanyang guro, si Edman, Sumong. Kailangan kong malampasan ang ginawa ng guro, noong nakipaglaban siya sa bilanggo na Dinlisehoit, Nghitchuyet, Masian, Makong. Sa pagkakataong ito, walang nag-isip na pahahabain ni Thin E, Thian Pham, ang kanyang panahon ng pagkulong para sa pagsasanay. Pagkaraan ng 7 araw, natalo ng kandidato para maging maliit na pinuno ng Huyen Makin, Huyen Matong, na si Thin Min, Thian Mien, ang mga Gyovi, guro, at nakapasa sa pagsusulit sa ika-4 na antas, na matagumpay na nakatayo sa pangalawang pwesto, na siya ang pinakamabilis sa kasaysayan ng Makon, Madaokuan, na lumampas sa ika-4 na pagsusulit. Lumipas ang sumunod na 1-0 araw, at lumampas si Iseth2, Van Q, sa ika-3 pagsusulit at nakakuha ng pribadong silid. Ang ikatlong tao na lumampas sa ika-4 na pagsusulit ay si Thin Kong Ie, Thian Kong Van. Pagkatapos ng 2 buwan na pagkulong, nagsimula siyang magkulong. Alam ni Iseth2, Van Q, na mahalaga ang pagkulong, pero dahil sa utos ng Kundi, Pinuno, gumugol siya ng oras sa pagtuturo ng martial arts sa mga tauhan mula sa maliliit na paksyon. Si Kihiridi, Batch A, ang pangalawang tao na lumampas sa ika-4 na pagsusulit sa grupo ng pangunahing karakter. Gayunpaman, hindi siya masyadong masaya. Lumipas ang panahon hanggang 4 na buwan pagkatapos ay nagsimula ng magkulong para magsanay si Thin E. Nguyen, Thian Mo Nguyet. Kasabay nito, may 2 pang tao sa loob ng 6 na espada, ang lumampas sa pagsusulit, ang pangalawang espada na si CNC, Kovo Ongkat, at ang ika-5 espada na si Ihigid, Vututin. 5 martial arts student ang tinanggal dahil bumagsak sila sa pagsusulit. Sa loob ng mahabang panahon, walang humamon sa mga Gyovi, guro. Nang sumunod na buwan, matagumpay na nakapasa ang ika-3 espada na si Id Sanho, Hok Soong Ho, at ika-4 na espada na si Taitithi Kim, Daidach Kim, sa ika-4 na pagsusulit. Sa ika-6 na buwan, naabot ni na Hoskin, Hokin, Ki Refkosi, Trankov, at iba pa ang sukdulang antas.
Hanggang ika-negatibo 1-0 buwan, lumampas ang lahat ng sumunod sa pagsusulit numero 4 at mayroong 15 taong pinatalsik mula sa Makon, Madaokuan. Pagkaraan ng 1 taon ng pagkulong para sa pagsasanay ni Thin Thian Pham, bahagyang nagbago ang mga posisyon sa loob ng 6 na espada. Si Tae-ki Kim, Daidach Kim, ang una, si Gikiri, Bach Elai, ang pangalawa, si Sidan Thi, Kovoong Kat, ang pangatlo, si Ihitiad, Vututin, ang pang-apat, si Id Tan Ho, Hoksong Ho, ang panglima, at si Iseth Ku Van Q, ang pang-anim. Ang natitirang miyembro ng grupo ay may 30% na nakamit ang sukdulang antas. Ang unang ika-negatibo 6 at ika-negatibo 3 na espada ay nakakulong. Pagkatapos ng 2 taon, karamihan sa mga martial arts student ay lumampas sa ika-4 na pagsusulit. Sa 120 tao, 71 ang pumasa. Sa 34 na tauhan ni Thin Thian Pham, 19 ang pinatalsik mula sa Makon, Madaokuan. Kinailangan ni Gian Hubong ng 2 taon para maabot ang sukdulang antas. 80% ng mga martial arts student ay nakakulong, kaya hindi napili ulit ang 6 na espada, sa taong iyon at sa taon ding iyon, natapos ang lahat ng nakakulong na martial arts student. 40% ng mga martial arts student ang nakamit ang napakataas na antas ng paglilinang. Pagkatapos noon, 4 na buwan, si Thian Minh, ang unang nakatapos ng ika-negatibo 5 pagsusulit sa Phong Madong. Pagkalipas ng ilang panahon, may 6 pa na lumampas sa pagsusulit numero 5. Mas nakakahiya si Thin Nguyen, Thian Nguyen at bumagsak sa Phong Madong. 3 doon ang namatay at walang nangahas na hamunin ang pagsusulit numero 5. Lumipas ang panahon hanggang 3 taon pagkatapos noon, nagpatuloy ulit ang kompetisyon para piliin ang pamilya 6 na espada. Iba ang pagkakataong ito dahil lahat ng tauhan ni Thin Thian Pham ay nagpatala para sumali. Kaya naman nagbago ng tuluyan ang resulta sa pagkakataong ito. Si Sidan Thi, Kovoong Kat, ang una, si Iseth Ku Van Q, ang pangalawa, si Gihiri, Bach Elai, ang pangatlo, si Id Tan Ho, Hoksong Ho, ang pang-apat, si Ihitiad, Vututin, ang panglima at si Tsi Giade Tavubin, ang pang-anim. Sa ganitong paraan, kumakain ang lahat, naghihintay sa araw na matapos ang paglilinang ng kunyi, pinuno. Gaya ng dati, sinasamantala palagi ng 6 na espada, ang oras para mag-usap. Hindi pa dumarating ang lahat. Sabi ni Gihuza, Giahudan. Nagkulong na si Gian Hubong at isa pa. Kahit may 2 tao, walang nag-aalala sa lakas ni Hoskin, Hawking. Kung gayon, mabuti. Pero lumalala ang kompetisyon para sa maliit na pinuno. Hindi ba't hinamon ulit ni Gikiri, Bach Elai, si Thian Kong Van, sa kantina? Mukha ba akong hindi ko siya malalagpasan? Sabi niya. Pero nag-aalala rin ang lahat na baka gumawa ang mga maliit na pinuno ng mga kahindik-hindik na panlilinlang. Nararamdaman ni Tigan si Kovoong Kat ang hinala. Ngayon ay hindi mapayapa. Kasabay nito, si Adrian Hubong at Seth Ku Van Q ay nasa lugar ng pagsasanay. Ano ang ginagawa ninyo rito na may mga armas? Gustong anyayahan ni Thian Kong Van, si Seth Ku Van Q, na bumalik sa kanyang grupo. Sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Pag-isipan mong mabuti ang aking alok. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na bingi ka ba? Mayroon na akong kunyi, pinuno. Malinaw na hindi nasisiyahan ang maliit na pinuno ng sekta ng Sword Demon. Tinukso siya. Kung manalo siya sa isang laban, kakalimutan niya. Kung matalo siya, babalik siya para maging isang alagad. Hindi na kayanan ni Gian Hubong ang walang hiya na pag-ugali na iyon kaya sinigawan niya si Thian Kong Van at sinabing, bastardo ka. Sinabi ko na sa iyo, si Iseth Ku Van Q lang ang sinasabi ko. Pagkatapos sabihin iyon, sinenyasan niya ang kanyang tauhan na atakehin ang 2 tao. Nangunot ang noo ng kapatid ni Thian Pham dahil mahina pa ang kanyang antas sa ngayon, kaya hindi siya makakalaban. Sa loob, kinailangan niyang gamitin ang panloob na lakas para mapawi ang presyon sa kanyang mga tauhan. Balak ng 3 tao na patayin sila, pero kontrolado ang kanilang mga katawan.
Hindi pa rin maintindihan ng dalawang tao sa ibaba kung ano ang nangyayari. Ang nasa itaas ay madaling kontrolado ng puwersa ng ki. Kaya pinatalsik sa ibaba ang tatlong nakakahiyang tao. Anong klaseng kalokohan ang ginagawa ninyo? Dahan-dahang lumabas si Fan Pham. Hindi nakilala ni Gian Hubong ang kanyang ACE, nakatatandang kapatid. Pero naramdaman ni Van Q ang Van Kai ng Kunye, pinuno pagkatapos ng 3 taon at ilang buwan. Mukhang tulad siyang isang pulubi. Kahit na medyo mahirap, makikita mo na maraming pagbabago. Tumayo na ang tatlong nakakahiyang tao. Tahimik na nagmamasid si Fan Kung Van at ang kanyang tauhan. Hindi ka panipaniwala. Gumamit siya ng panloob na lakas para ilipat ang mga bagay. Anong klaseng kasamaan iyon? Naintindihan ng maliit na pinuno ng sekta ng Sword Demon na naabot na ng kanyang kalaban ang sukdulang antas. Kinailangan ko ng 2 taon para umakyat sa sukdulang antas, kaya ano ang ginagawa niya? Ano pa ba ang hinihintay niyo? Sugurin niyo na siya para sa akin. Pero hindi hahayaan ng 2 kapatid ni Fan Pham na gawin nila iyon. Kayong mga mayabang. Ikaw na mahinang tauhan ay nangahas na hadlangan kami. Balak pigilan ni Gian Hubong ang isang lalaki para kay Kunye, pinuno para tapusin. Tumakbo siya para harangan ang daan ng tauhan ni Fan Kung Van, pero nagkusang loob din ang lalaki. Nakita ni Van Q ang panganib at agad na huminto. Ang lakas niya dati ay tumaas ng malaki. Nang walang kamay, kaya niyang kontrahin ang espada ng kalaban. Hindi siya dapat matakot. Hawakan niya ang kanyang tiyay sa kanyang palad para harangan ito. Gayunpaman, ginamit ng parehong partido ang kanilang pinakamahusay na tinika. Madaling nalapitan ng iba si Fan Pham. Pero kailangan lang niyang gumamit ng panloob na lakas. Lumutang ang lahat sa ere. Pagkatapos ay hinila sila pabalik at bawat isa ay nakatanggap ng bahagyang hampas. Masyadong mabagal ang pagkilos na ito at may kaunting dingning, pero pinatalsik ang mga taong iyon. Nawala ang lahat ng kamalayan nang hindi makapagbigay ng reaksyon. Namumutla na ang mukha ng iba. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari sa harapan nila. Ang kapatid ni Fan Kung Van na si Kin Fiu ay nakaramdam na may mali. Sa aura na iyon, lubusan akong nasupil. Walang sinuman dito ang makakatalo sa halimaw na iyon. Tama na, Xian Li, Young Master. Marami na rin sa amin ang namatay. Pagkarinig nito, hindi na nag-abala ang pangunahing karakter na sumagot. Talaga bang gusto ninyo kaming itulak sa bingit? Kahit henyo ka pa, kasing lebel ka pa rin namin. Hindi pa niya tapos magsalita nang dumating ang buong katawan ni Fan Pham sa harapan niya. Bago pa siya makapag-isip, nakakulong na ang kanyang bibig. Ngayon ay lumipad ito ng 3 beses na mas malayo kaysa sa iba. Kahit sino ang makakita sa eksenang ito ay matatakot. Siguro ang susunod na pagliko ay kanila. Nahihirapan pa ring pigilan ni Van Q si Fan Kung Van. Hindi ko akalain na sa mahinang katawan na iyon, mayroon palang malakas na martial arts ang taong ito. Pagkatapos mag-isip, itinaas niya ang kanyang kapangyarihan sa pag-asang makakuha ng bentahe. Pagkaraan ng ilang sandali, naubusan ng lakas ang tauhan ni Fan Pham. Tingnan natin kung paano mo haharangin ang pag-atake na ito. Pumikit na lang si Van Q para maghintay ng kamatayan. Pero hindi siya nakaramdam ng sakit, kaya nagbukas siya. Natigilan siya sa eksena sa kanyang harapan. Sinunggaban ng kundi, pinuno, nang walang kamay ang espada na puno ng lakas ni Fan Kung Van. Ikaw na nakakahiyang tao. Naabot mo na talaga ang sukdulang antas? Pagkatapos ay dahan-dahang dumaan ang anino ng pangunahing karakter sa kanya. Kasabay nito, may bumagsak na patak ng dugo mula sa kung saan. Wala na nakakabit ang isang kamay ng maliit na pinuno ng Sword Demon Sect sa kanyang katawan. Hindi niya naramdaman ang anuman dahil masyadong mabilis ito. Ang bilis ay napakalaki na maihahambing ito sa isang kisap mata. Unti-unti, mas maraming dugo ang sumirit sa lahat ng dako. Sumigaw si Fan Kung Van sa sakit. Sigaw lang siya, nakatingin sa nawala niyang bahagi ng katawan. May tumakbo para makipag-usap sa pangunahing karakter. Hindi siya makapagsalita dahil natapakan siya.
Nakabaon ang kanyang katawan sa ilalim ng nyebe. Mula sa kanyang mga mata hanggang sa kanyang ekspresyon, nagpakita sila ng takot. Kasama ng mahinang boses na humihingi ng awa. Pero huli na para sa kanya. Dumating na ang pinakamabisang tauhan ni Fan Pham. Balak magtanong ni si Kovuong Kat, pero huminto siya. Anong ginagawa mo dyan, Gian Hubong? Sino ang kausap ni Van Q? Maingat na pinagmasdan ni Giyahudan, ang kakaibang lalaki sa loob ng ilang sandali. Kaya napagtanto rin niya na iyon ang kanyang kunisi, pinuno. Hindi sila makapaniwala na lumabas na siya. Kaagad-agad, kinailangan nilang magbigay-pugay ng may paggalang. Nagpupugay ang iyong tagasunod, ang unang espada sa kundi, pinuno. Kakarating pa lamang ng iba, kaya hindi pa sila nakapag-isip. Nadama ng isip ni Van Q na may mali. Kinailangan niyang batiin ulit ang kanyang kunisi, pinuno. Iba naman si Githiri, Batch Ire, natakot siya ng husto. Ang aura ng kunisi, pinuno ay nasa ibang antas. Ang pakiramdam ay nakakasaka sa taong kaharap. Nagpapadama ito sa akin na kaharap ko si kunye, pinuno, si Ka-Homin, Disay Homin. Pagkatapos mag-isip, nagsalita rin siya at binati kasunod ng iba. Unang pagkakataon na nakita ni Ethan Ho Doong Ho, ang ika-negatibo 3 espada, na seryoso. Kaya sinabi niya na hindi siya makapagsalita ng ilang nakahihiyang salita. Isa-isa, nagbigay galang ang mga natitirang nakababatang kapatid. Natuwa si Fan Pham, dahil malusob pa rin ang lahat at wala ni isa ang natira. Tunay na pinasasalamatan niya ang lahat sa kanilang paghihintay sa maraming taon. Masaya ang lahat dahil nakabalik na ang kanilang laoday, pinuno. Napansin ni Kovuong Kat, ang ilang bangkay sa grupo ni Fan Kong Van. Ang taong iyon ay kandidato ng Sword Sect, isa sa 3 martial arts student na nasa tuktok ng Makon, Madaokwan, tama. Ang totoo ay namatay si Fan Kong Van dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Naabot mo na talaga ang sukdulang antas, tama? Ngumiti ng may kasiyahan si Fan Pham at pumunta para bisitahin ang doktor, si Renvmin, Batch Trongmin. Ang balita na winasak niya si Fan Kong Van ay kumalat sa buong Makon, Madaokwan. Batay sa resulta, hanggang ngayon, may 5 kandidato sa 6 na dakilang sektang paksyon, ang napabagsak sa ilalim ng kamay ng pangunahing karakter. Ginagawa nitong mas mabangis kaysa dati ang paghahanap para sa posisyon ng maliit na pinuno. Napagtanto ng mga tauhan ni Fan Mafnguit, mula sa VC Makin, Fak Matong, na ang kanyang presensya ay isang panganib, kaya nagiging mas nag-aalala sila. Pero walang interes ang maliit na pinuno nila. Ang kanyang trabaho sa ngayon ay tumutok sa pagpapabuti ng kanyang mga kasanayan sa martial arts. Natanggap din ni Dai Homin, Homin, ang balita at ang balita rin na naabot na ni Fan Pham, ang napakataas na antas. Dahil lamang sa kumalat ang lahat, pero sigurado ang kanyang tauhan sa balitang ito. Nang buksan ang silid ng pagsasanay, nasaksihan mismo ng tauhan ang eksena. Nagulat ang kunye, pinuno, dahil naisip lang niya na si Pito D. Young Master, ay aabot sa sukdulang antas. Sa Makon, Madaokwan, walang martial arts student na nakalampas sa pagsusulit numero 6 at naabot ang napakataas na antas. Ang tanging paraan para maipaliwanag ito ay na siya ay isang henyo mula sa kapanganakan. Habang nag-iisip, nagulat din siya. Hindi niya maintindihan kung bakit nagulat ang guro. Hindi rin niya maintindihan ang ugali ng kunye, pinuno. Mula sa labas, may marahang katok sa pinto. Ang boses ay napakapamilyar, humihiling na makita. Kung hindi ko narinig ang ulat dati, sigurado akong iisipin kong isa itong elder. Isang napakalakas na kapangyarihan. Naramdaman ang presensya na bumabalot sa buong silid-aralan na ito. Sa wakas, nagkita rin tayong dalawa. Ano ang nagdala sa iyo rito, Pito D. Young Master? Hindi malinaw kung ano ang nangyari pagkatapos, pero humingi ng pahintulot ang pangunahing karakter na gawin ang pagsusulit numero 5. Dinala siya ni Tian Vyoquan, punong tagapagsanay, sa Fong Madong. Kararating mo lang mula sa silid ng pagsasanay tapos narito ka na. Siguro nagmamadali ka, Fan Kong Tu, Young Master.
Lumampas ang aking mga tauhan, kaya gusto kong tapusin ang pagsusulit sa pinakamaagang panahon na maaari. Nakakagulat talaga. Nagsumikap ako sa pagsasanay at narating ko ang panghuling antas ng sukdulan. Pero sa pagkakataong ito, ako dapat ang sumunod sa kanya. Hindi nagtanong ng marami, binuksan ni E.T.D.T.N. Ho Chine Truong, ang pinto para tapusin ni Thin E. Thian Pham, ang natitirang trabaho. Ang lamig dito ay mas malamig kaysa sa labas. Mas malawak ang kuweba kaysa sa iniisip ko. Kailangan mong lampasan ang ikalimang pagsusulit sa kuweba sa hilaga ng Makun, Madaokuan. Ang gawain ay simpleng dumaan sa iba't ibang mga bitag sa dilim. Mayroong daanan palabas na matatagpuan sa silangan, kaya maghihintay kami roon. Para sa kaligtasan, kung sakaling mabigo ka, hihinto namin ang mga makina para maiwasan kang makatagpo ng mga hindi inaasahang aksidente. Kaya nagsimula ang pangunahing karakter para sa ikalimang pagsusulit, si Fong Made. Fong Madong ay isang kuweba na tinatakan ng Thin Ma, Thian Ma. Sa bawat hakbang, dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan. Ang hangin ay humihiyaw na nagpaparamdam ng lamig sa kanyang likod. Lumitaw sa kanyang harapan ang mga lapida na nakasulat sa iba't ibang kakaibang linya. Kasabay nito, may mga kakaibang ingay sa ibaba. Pinalaki ng Nano ang mode ng night vision para makatulong sa kanyang Panginoon na makita ang mas malinaw. Isang napakalawak na pasilyo na nakaunat at naglalabas ng kakaibang amoy. Dahil sa pinaghalong maraming bagay, hindi maintindihan ni Thin E. Thian Pham kung ano iyon. Naglakad siya hanggang sa makakita siya ng ibang daanan na parang naka-install ang mekanismo ng aray. Simula sa seksyon na ito, makikita ko ng malinaw ang lahat. Dapat ko bang gamitin ang Kintian, Kinkong, para mabilis na malampasan ang seksyon na ito? Pagkatapos mag-isip, pinabilis ng pangunahing karakter ang kanyang takbo at lumundag sa malawak na pasilyo. Ang mga araw sa kisame ay nakabukas na. Hindi lamang iyon kundi marami ring nasa gilid. Hindi naman ito mahirap para sa kanya. Isang galaw lang ng kanyang kamay ang sumira sa ilang mga bitag. Dahil masyadong masikip ang espasyo, nagpa siya siyang huwag ng tumalon at maglakad na lang ng ligtas. Ang kanyang unang hakbang ay tumama sa isa pang bitag. Sa itaas, unti-unting bumababa ang napakalaking bato. Pagkatapos ay unti-unting tumaas ang bilis nito hanggang sa malapit ng punan ang pasukan. Mabuti na lang at mabilis ang kanyang mga kamay at paa, kung hindi ay nadurog na ang katawan ni Thin E. Thian Pham. Kinailangan ulit ni Thin E. Thian Pham na buksan ang sistema para makita ang lahat ng natitirang mekanismo. Pagkatapos ng 15 minuto ng pag-alagala, dumating din siya sa isang mas malawak na lugar. Ayon sa sinabi ng tauhan, may isa lang silang daanan palabas sa silangan, pero sa pagkakataong ito, mayroong iba't ibang mga pasilyo. Batay sa karanasan, ang pagpunta sa lugar kung saan humihip ang hangin ang pinakaligtas. Pero habang nagmamadali, napansin niya ang isang bagay. Tila ang istruktura ng Fong Mading, Fong Madong, ay may kaugnayan sa lihim na daanan sa Q-Evident, Kaukamdong. Inalala ng pangunahing karakter ang oras na ikinulong siya roon. Founder, sana ay tanggapin mo ang torpeng anak mong ito. Ang matanggap ang